Ngayong araw, hindi lang ako ang estudyante ni Justin. Nagsidatingan ng 4 na batang mahigit 1 taon na niyang tinuturuan. Tulad ni Justin, may angking husay na rin sila sa skimboarding. Pag ganyan ba, tinuturuan mo sila? Sa mga tricks. Nakakuha naman sila, nakaka-register naman sila. Turuan sila mga basic na tricks. Ba't mo sila tinuturuan? Para makuha po sila. Para po maingganyo sila. Magustuhan nila. Di sila tumigil sa paglalaro. Pero ano yung hinahanap mong mga katangian o yung pag-uugali sa isang bata na tingin mo kailangan para gumaling sila? Kampo sila. Ano po sila? Hindi lang mayabang. Tapos pabor-pabor lang. Tayin-tayin lang. Mano lang sila, disiplina sa sarili. Di magbisyo. Pero hindi lang ito ordinaryong araw ng paglalaro. Dahil sila Justin, inihahanda sila para sa isang nalalapit na kompetisyon. Bakit kayo nagsiskimboard? Para makasali sa Lagataw, yung malalaki na tao. Ang galing dun. Yung huling competition, nakapunta ba kayo? Po dito po. Nanood lang kayo o sumali kayo? Nanood lang. Pero tingin nyo ba isang araw ready na kayo na lumaban sa ganun? Ready na. Ready na? Yun ang sagot. O tuwing kailan kayo naglalaro? Araw-araw. Araw-araw? Wow! Siyempre, pagkatapos ng school. Malaki raw ang pasasalamat ng mga bata na may tulad ni Justin na nagtuturo nang walang hinihinging kapalit. Anong pakiramdam mo na si Kuya Justin ay tinuturuan kayo ng libre? Kasi ang galing niya eh. May barulat mga bata. Matutunan nila ito. May skimboarding. Sa katunayan, pwedeng pagkakitaan ni Justin ang pagtuturo ng skimboarding. Lalo pat marami rin silang pangangailangan ng pamilya. Pero pinili niyang ibahagi ang kanyang kaalaman ng libre sa iba pang bata sa San Roque. Ano ba ang trabaho ng pamilya mo? Kampo sila nga. Tari mikir. Yung papa ko gumagawa ng tari sa manok. Abugtusak papa ko. Tapos mangingisda. Ulaw. Minsan sumasama ako. Anong ginagawa mo para kumita ng pera, makaipon? Wala po, suro. Minsan po, nasa sideline dun sa tambayan namin. Minsan po may nagpapaigib ng tubig dun sa dagat. Minsan lang naman kasi abala rin sa paglalaro. Magkano ang kinikita mo dun? Depende sa pinapaigib. Isang baldi, 10. Nakakailang baldi ka pag ganun? Naman po kami, bulig-bulig. Ano naman po kami, tulong-tulong kaming magkakaibigan, maka-snack lang. Tapos minsan nga wala sila. Sinusolo ko lang yung pag-iigib. Minsan 5 balde, tapos minsan 10. Nag-iipon daw si Justin para makabili ng bagong duyan. Pamalit sa lumang nasira na. Ito lang kasi ang kanyang pahingahan tuwing sumasali sa mga kompetisyon sa ibang lugar. Hindi ba mahal mag-compete sa iba-ibang lugar? Kasi may pamasahe pa. Kampo, ako wala po na experience. Sa experience ko po nung nagpunta kami ng Cebu, mahigit 20,000 po 20 yung nagastos namin. Nagastos. Saan kayo tumitira? Wala lang po, duyan. Sa beach? Beach. Para wala nang bayad sa hotel? Sa hotel, beach na lang. Sa kanilang pamilya, ang ama ni Justin ang kanyang #1 supporter. Grabe po yung pagpupursige niya dun sa sport na yun, tapos may galing po. Siyempre bilang isang ama, masaya po. Kasi yung ko po sa sport po siya naka-focus po. Hindi po sa imbis po sa tropa-tropa po. Paggawa ng tari ng manok ang hanap buhay ni Alvin. Hindi raw kalakihan ang kita rito.
Pero nagawa pa rin niyang bilhan si Justin ng segunda manong board. Sabi niya sa akin, Papa, wala na po akong ginagamit na board. Kaya yun, mga 6,000 po yung budget ko po sa board na yun. Kahit na suportado ang sport ng anak, may isang kondisyon daw si Alvin kay Justin. Basta mag-aral lang sila ng mabuti. Walang problema sa akin kahit anong sports, suportahan ko po sila. Yung pagiging champion, champion na sa akin pa lang. Ngayon pa lang, champion na para sa akin. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.